kanyang kamatayan. Sasama si Adan sa kanyang kamatayan, wag lang mawalay sa kanya si Eva. Sasamahan niya si Eva hanggang impyerno. So, hindi agad namatay si Eva. Tumanda sila, mamatay, pero hindi nung oras din manganganak si Eva. Basahin niyo itong panganganak. Sa babae, sinabi niya, pararami mong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong panganganak, ang pagbubuntis. Sa kapighatian ay magdadalang tao ka. Oh. Alam niyo, ibig sabihin niyan, mamamatay si Eva sa panganganak. Bawat tao, at kayo na marunong din man kayo, alam niyo yan. Nasa bingit ng kamatayan ng inyong asawa pag nanganganak. Ay, di ba, wala pa nga asawa. Di pa kasal. Nasa bingit ng kamatayan, nangungusap sa inyo Diyos, hindi pa kayo nag-asawa, hindi pa kayo nagkaroon ng boyfriend, sumasakit pa yung ano nyo, yung bakay-bata nyo. Bakit? Nangungusap ang Diyos sa inyo diyan. Kailangan nyo nakilala yung nakatagong hiwaga. Kung paano inako ni Adan si Eva, aakuin kayo ni Kristo kung magpapatuloy kayo sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa kahinahunan. Pag sinabi natin kahinahunan, spiritually, hindi physically. Ito physically, kailangan natin yan. Kayo ay hindi sarado ang isip. Kayo ay matyagang nagsasaliksik. Kayo ay beriyan. Kayo ay gusto nyo makinig kung sa gusto sabihin ng Diyos. Ang pahayag ng Diyos nasa kanyang mga mensahero ngayon. So, yan ay panawagan sa mensahe na to. Itong celebration ng kasal, ito ay celebration, pakikipag-ugnay ng Diyos din sa inyo. Pag celebrate natin, wish natin sila well, may pagkakataon din, kilalanin natin si Kristo. Maraming topic dito kung tungkol sa young people, tungkol sa pagpapamilya. Question-answer na tayo. Sa medium birthday question pwede po bang ikasal kahit nagsasama na? Ano po ang pwede namin gawin? Pwede. Alam, sabi ko sa inyo tunay na kasal. Maganda yung tanong ko, naalala ko, gusto ko i-share. Ang tunay na kasal, hindi yung seremonyas. Although meron tayong seremonyas dito, tinutok natin sa salita para may saysay naman. Ang tunay na kasal, susunod kayo sa Diyos. Hindi ba lahat ng simbahan, binabasbasan nila yung mag-asawa? Ibig sabihin, babasbasan sila ng Diyos. Yung pagsasama nila, pagtitibayin ng Diyos. Kaya pag-usapan natin yan. Ang tunay na kasal, kayong mag-asawa, lumapit kayo sa Diyos, magpadisipulo kayo, magpaturo kayo sa kalooban ng Diyos. Huwag kayo magsariling diskarte. Huwag na kayo magbuhay ng pansarili nyo kasi parang hayop lang yan eh. Hayop ng buhay sa mula, mamamatay, wala na. Iyak-iyak kayo pag namatay. So, ang tunay na kasal, hindi lang itong seremonyas ito. Sister Bernard sa Barala, kung sila magpapaturo, magpapagamit sa Diyos sa buong buhay nila, yan ang tunay na kasal. Isusuot nila si Kristo, yan ang tunay na kasal. Pag kinalimutan nyo si Kristo, kahit nagsasama kayo, tinalikuran ninyo ang inyong kasal. Hindi kayo talaga makakasal. Ang kasal ay hanggang dulo ng panahon. Mali ang isip na para sa seremonya sa pirmahan lang doon sa sa papeles. Wala rin lang nangyayari. Pag hindi Diyos ang nagbuklod, pag siya kung Diyos sa katotohanan sa salita. Kasi marami nang sasabing, binasbasan sila ng Diyos. Pero, ritual lang. Ang tunay na basbas, makinig kayo. Kayong dalawa mag-surrender sa Diyos. Sige, natin ninong-ninang. Ang tunay na, gamitin ko yung term ng Katoliko, ninong-ninang. Diba, alam niyo naman, puro na Katoliko, tutulungan ng ninong-ninang yung mag-asawa para magpalaki ng anak, yan. Tulungan niyo rin sila lumakad sa Diyos. Pwede yung tanong mo, kumusta ang inyong pagsasanay sa Diyos, pagsasanay sa salita ng Diyos? Lumalago ba kayo? Nananalangin ba kayo? Yan ang pinakamagandang aginaldo, bigay niyo